kapangyarihan po ng ating po Panginoon, ang buhay na Diyos, ang Panginoon Heso Kristo. At patuloy na buksan po natin ang ating mga isipan na ito ay mapasailalim lagi sa kapamahalaan ng ating mga puso upang lahat ng mga katotohanan ay lubos natin mapag-uunawaan upang ito'y hindi lamang maiiwan sa atin na maging katuruan, kundi ito po ay magkakaroon po na kabahagi ng ating mga buhay. Dahil sa oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga isipan at magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi po sa Amerika. Ako rin po ang Panginoon. Tayo po ay magkita-kita sa himpapawid sa pamagitan po ng online sa Facebook. Kaya salamat sa Diyos dahil alam ko po na tayo po ay nakahanda na. Gusto kong makipagbukas kayo sa Romans chapter 1 verse 16 hanggang 18. Basahin ko po sa inyo sa King James Version. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, that all the truth behind all this written scripture, Lord God Almighty, ay maalis ang lahat ng tabing nito upang patuloy na mailadlad, mai-reveal sa buong mundo na kung saan, Panginoon, ay naipapahayag ito, Panginoon, sa mga tenga ng mga nakakarinig, Panginoon, Lord God Almighty, at ito po ay magsilbing gabay namin, Panginoon, sa patuloy na paglalakbay namin na matagumpay sa daigdig na ito. At hindi lamang maging gabay namin, kundi ito, Diyos, ay magiging buhay po namin, na ito, Panginoon, ang magwi-witness para sa iyo, O God Almighty, that you are the living God. Father, we thank you, and thank you even the presence of all your heavenly hosts, Lord God, and thank you sa patuloy na bukas ng kalangitan para sa amin at malaya po kami to enter, Lord God Almighty, into your holy presence, Lord, na magiging isa para sa iyo all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin ngayon, umagang ito ay hinggil po sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. The reality of the gospel of Christ. Napakahalaga na ito po ay malaman po natin at maunawaan dahil napakarami na po ang maririnig maging sa lansangan hinggil po sa mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo po, kung titingnan po natin itong sinulat ni Apostle Pablo in Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po niya rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. It is the power of God unto salvation. So, meron pong makikita na ito'y kaganapan sa sinuman nakatanggap o nakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Actually, doon sa sinulat ni Mark, sa una pa lamang ay dito niya sinabi na ito na ang umpisa ng Ebanghelyo ni Kristo, anak ng buhay na Diyos. Ngunit una sa lahat, kailangan maunawaan natin ng lubusan, ano ba itong kaligtasan? Dahil ang tanging nakikita ko sa buong mundo, yung kaligtasan ay yung kapag sa kanila ay kapag namatay na sila physically,
ay pupunta sila sa langit. Yun po yung kaligtasan sa kanila. Pero tandaan po natin na ang kaligtasan ay dapat maganap bago ka mamatay physically. Yun po yung inihahanda po natin. Yun po yung hinahanap at ito yung ating pong tinatrabaho sa ating mga buhay bago dumating ang kamatayang physical. Dahil sinabi po ni doon sa Hebrew chapter 9 verse 27, minsan lang binigyan tayo ng Diyos ng karapatan mabuhay sa daigdig na ito pagkatapos paghuhukom. So ibig pong sabihin na nakalatag na lahat, even the kingdom of Satan and the kingdom of Jesus Christ, at nasa sa atin ang pamimili kung saan tayo mapapabilang bago tayo mamatay physically. Pero dapat maunawaan po natin na nung ipanganak tayo sa daigdig na ito, hindi na tayo na ipanganak under the kingdom of God, but under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Yung kaisipan lamang po natin ang nagsasabi na tayo ay linikha ng Diyos. Yung kaisipan lamang po natin ang nagsasabi na tayo ay iniligtas ni Kristo sa pamagitan ng cross ng Kalbaryo. Yun po yung napag-alaman at niyakap ng buong mundo. Dahil kaya po, kapag sila ay tinatangkilik ang Panginoong Hesus, kapag namatay pupunta raw sila sa langit. Dahil yun ang alam nilang kaligtasan. Pero tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, na ang kaligtasan ay dapat mangyari bago ka mamatay physically. Yung kaligtasan ay yun po yung pagkalaya mo mula sa kingdom ni Satan through the law of the flesh at lilipat ka na sa kingdom ni Jesus Christ through the law of the Spirit, dahil kapag namatay ka physically ay sigurado pupunta ka sa langit. Hindi po doon sa kaalaman, hindi po doon sa karunungan, hindi po doon sa naririnig lamang natin, kundi doon sa katuparan sa layunin ng ating Panginoong Hesus, na yun yung pong sinasabi na Ebanghelyo ni Kristo. Na ito'y may kapangyarihan na magiging kaligtasan ng sinuman maniniwala sa Kanya. Kasi po, nakakalungkot dahil napakarami. sa mga lansangan, sa iba't ibang mga lugar, na ang sinasabi, ito ang mabuting balita ng kaligtasan, Ebanghelyo ni Kristo. Pero kung titingnan po natin, ay salita galing lamang sa tao at hindi po ito yung nilayon ng Diyos upang yung sinuman ay kaya lamang, karapat-dapat lamang na taglayin ang Ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo po, ano ba itong Gospel of Christ? Alam niyo po, yung Gospel ay ito yung mga salita na kalakip ng buhay na plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao, kaunawaan. At hindi lamang kaunawaan, kundi visible na makikita yung tunay na kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay ng tao. Yun po yung Ebanghelyo ni Kristo. Kung tingnan po natin noong Old Testament, noong panahon ni Moses, ng mga Hebrew, actually, noong pong itong mga Hebrew ay naalipin po sila sa Egypt. At doon po ay pinahirapan sila ng husto ng mga paraon. Sila, doon na po ipinanganak ang mga iba. Pero alam nila na sila po ay tinawag ng Diyos. Sila po ay bayan ng Diyos. Kaya po umiiyak at nananaghoy sila na saan ang aming Diyos. So humingi sila ng tulong at kaligtasan sa kanila. At dito po, dumating
na ipinanganak si Moses at siya po ay lumaki at ito po ay ginamit ng Diyos na magiging daan upang ang Diyos ay makapagpakilala sa kanyang bayan. Kaya si Moses, nung matagpuan niya ang Diyos doon sa Mount Sinai, sa burning bush, na nakita niya po rito, ay nag-usap po sila. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya ay bumunta ka, bumalik ka doon dahil lumabas po sa Egypt at iligtas mo ang aking bayan. So, kaya nga sabi ni Moses, kung tatanungin nila kung sino yung, ano ang pangalan mo, sabi ng Panginoon, I am that I am. So, nung bumalik si Moses doon sa Egypt, at sinabi niya lahat ito sa mga Hebrew, hindi sila naniwala. Kaya ang Panginoon, sa kanyang sa patuloy na pagmimiminister ni Moses sa kanila, ang Diyos po ay gumawa ng mga iba't ibang himala na ito ay nagpapatunay at kumukumpirmado sa mga salita na sinasabi ni Moses sa kanyang bayan at maging sa mga paraon. Yun yung dahilan kung bakit na ang Panginoon ay pinatigas niya yung puso ng paraon upang hindi sila payagan na lumabas itong Hebrew mula sa Egypt. Bakit? Upang itong mga Israelitas o Hebrew ay kailangan makuha yung attention nila sa pamamagitan ng mga himala na ito'y ginagawa ng Diyos sa kanilang mga paningin. Hanggang dumating ang punto na sila po ay naniwala at doon po ay pinayagan na rin ng paraon na makalabas sila. Hanggang doon sa pagtawid sa Red Sea ay nakita nila kung gaano kumikilos ang Panginoon through Moses. Hanggang umabot sila doon sa wilderness na kung saan dapat 10 days sana, ngunit naging 40 years ang kanilang paglalakbay at marami pang mga kababalaghan ang nakita nila sa kanilang paglalakbay mula sa Diyos at through Moses. Kaya makikita po natin na yung paglabas ng mga Hebrew mula doon sa house of bondage ay ibig sabihin, gumagamit ng Diyos para maipakilala niya ang kanyang sarili sa mga tao na ito'y kanyang mapagkakatiwalaan. And that is Moses. Kaya po, doon sa kanya pong pagpunta, ito po yung coordination ng sanib pwersa ng tao at Diyos. Ang tao ang siyang magsasalita, magiging mouthpiece ng Diyos, at ang Diyos ang siyang nagkukumpirma sa pamamagitan ng tanda o kababalaghan. Kaya nga naniwala itong mga bayan ng Diyos at nakilala nila na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya yun po yung ibig pong sabihin na nung tayo po ay nung Israel ay nahulog na sila dito sa mundo na ating kinalakhan, the kingdom of Satan that operates through the law of the flesh, napabilang na po sila. Kaya po bumaba ang anak ng Diyos, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Hanggang siya po ay lumaki. At dito po, nakita yung tunay na katotohanan sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya signs and wonders, maraming gumagaling, maraming mga himala na ito'y ipinakita ng ating Panginoong Hesus dahil yun po ay kaakibat ng katotohanan na kaya sinabi, Ebanghelyo ni Kristo. Na hindi lamang salita, kundi kalakip dito ay yung pruweba hinggil sa mga bagay na naihahayag na ito'y kinukumpirma ng signs and wonders.
Kaya kung bakit po nauna itong mga bayan ng Diyos, dahil po doon sa covenant ng Diyos between Abraham and God. So, ibig sabihin, ito yung everlasting covenant ng Diyos kay Abraham at ang Diyos. Kaya po, dito po ipinanganak ang Panginoong Hesus, ngunit napakalungkot dahil hindi lahat ay tinanggap siya, kundi yung mga disipulos lang. Ipinaliwanag ng Panginoon, kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, nang sabi niya, "Go and preach, the kingdom of God is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, casting out demons, and raise the dead." So, ito yung ipinag-utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulos na yung kanyang pagpunta sa cross at nung namatay at umakyat sa langit at bumaba, dito na nakita yung ang mga disipulos na yung sinasabi ng Panginoon sa kanila hinggil sa kagalingan at mga iba't ibang himala ay kanila pong nasaksihan. Dahil nung mag-umpisa po ang New Testament through the book of Acts, ay dito talagang makikita mo po yung pong kapangyarihan pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga disipulos. So, bakit? Dahil yun po, nung bumaba ang Panginoong Hesus bilang si Kristo, ay pumasok po sa buhay ng kanyang mga disipulos at nagtrabaho ang mga disipulos kasama ang Panginoon sa kanila na siya yung kumukumpirma ng bawat mga salita na sasabihin nila, kumukumpirma through signs and wonders. That is the gospel of Christ. Ito po yung ebanghelyo. Kaya po, hindi lahat ng mga tao ay karapat-dapat na magtaglay ng ebanghelyo ni Kristo na pupunta sa mga lugar-lugar at sasabihin ganito, hindi po, dahil dinadaan ng Panginoon yung lahat ng mga karapat-dapat na damitan ng ebanghelyo ni Kristo ay walang iba kundi yun lamang mga tao na naka-establish yung kanilang covenant relationship to Christ. Bakit covenant? Dahil ayaw ng Diyos na mapahiya ka at ayaw din niya na mapahiya siya. And that through that covenant ay katulad ng covenant ni Abraham at ang Diyos, ay ganun din yung binubuo ng covenant na ito. That it is also an everlasting covenant. Pero tandaan po natin na noong pong ibinigay ng Diyos yung covenant kay Abraham, ay nagpatuloy yung kanilang paglalakbay hanggang dumating yung punto na kailangan testingin, suriin, at patunayan ng Diyos yung katapatan ni Abraham. Upang yung kanyang covenant ito ay hindi na mapuputol, bagkus ito ay yung sinabi niya, it is an everlasting covenant. So alam niyo po kung paano niya tinesting. Nung nanaginip si Abraham, kinausap ng Diyos sa pamagitan ng panaginip, at ang sabi niya, Abraham, bukas, pagkagising mo, pumunta kayo sa bundok Moria, dalhin mo ang iyong pinakamamahal na anak na si Isaac at iyalay mo sa akin. Alam niyo po, yung pinakamahalaga, kung bakit yung anak ang pinili ng Diyos, dahil yun yung pinakamahalaga sa buhay ni Abraham. Yung pinakamamahal niya.
At dito niya patutunayan whether na yung nadamdamin niya o yung tinig ng Diyos ang kanyang susundin. At purihin po ng Panginoon dahil noong pumunta sila sa bundok Moria at kanya pong inilatag yung altar at tinalian yung kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng altar at nung kanyang sasaksakin, sumigaw ang anghel at ang sabi niya, huwag mong salingin ang bata dahil napatunayan na ikaw ay you are God's ibig sabihin may takot siya sa Diyos. Fear of God. Ibig sabihin yung fear of God, inuulit ko po, deep respect to God. So, mas pinili niya yung tinig na narinig niya kaysa yung damdamin niya. At dito napatunayan ng Diyos na kayang talikuran ni Abraham ang lahat ng bagay dito sa daigdig na mahalaga sa kanya at pinakamahalaga sa kanya at susundin niya ang tinig ng Diyos na ito ay dumarating sa kanya. Kaya po siya ay tinawag na Father of Many Nations. Kaya makikita po ninyo, after na establish natin our covenant relationship to God, darating yung panahon na kung saan ay tayo ay ititest ng Diyos kung alin ang ating papahalagahan. Yung panawagan ng Diyos sa atin o yung tinig ng ating damdamin. Yung panawagan ng Diyos sa atin o ang mga bagay na mahalaga sa atin sa daigdig na ito. Patutunayan ng Diyos kung tayo po ay lubos na nagpapasako sa kanyang kapamahalaan. Tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, na kung sasabihin ng Panginoon sa iyo, isakripisyo mo ang iyong kayamanan at lumakad ka sa daigdig na ito na ako ay kasama mo. Narinig mo yon sa iyong sarili. So ano ang pipiliin mo? Kaya mo bang isakripisyo? Kaya mo bang talikdan ang lahat ng bagay dito sa daigdig para lamang sumanib ka sa katuparan ng layunin ng misyon ni Jesus Christ sa daigdig na ito? Diba? Kaya through that covenant, ay dito po mabubuo. Kaya nga sinasabi ko na yung covenant relationship, it is an irrevocable contract to Christ. Kaya po, kung magpapahayag ka, hinggil doon sa buhay mo at mga bagay na kaalaman mo na nanggaling sa Kanya, ang Diyos ay wala siyang magagawa kundi to confirm all that with signs and wonders. Kinukumpirma mga minamahal na mga kapatid. Dahil kung titingnan po natin, mga Israelitas, alam nila sila'y bayan ng Diyos. Kailangan bumalik lamang sila doon sa kanilang pinanggalingan. Pero bakit hindi nila nakaya? Dumating ang Panginoong Hesus na ipinadala ng Diyos para siya na yung magsasalarawan ang katotohanan hinggil sa Diyos at kapangyarihan na napapaloob sa kanyang pagbaba, ngunit hindi siya tinanggap. Gayon din po sa atin. Ano ang kaligtasan na madadala natin sa daigdig na ito? Sa pamamagitan ng kaalaman po natin, sa pamamagitan ng pagsasalita natin, na sasabihin, tanggapin mo lang si Kristo, ikaw ay ligtas na. Sasabihin natin, mangangaral tayo at ito, ang salita ng Diyos, ito ang ibang mabuting balita ng kaligtasan. Pero, ang problema, wala pong nangyayari na kumpirmasyon of signs and wonders na ito ang magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang kulang po rito, yung covenant relationship. The word covenant.
Dahil yung pong paglipat natin sa ating Panginoong Hesus, ibig pong sabihin na tayo po ay pumayag at nagdesisyon voluntarily na lumisan na, talikdan na ang mundo na ating kinapanganakan, kingdom ni Satan through the law of the flesh. Kaya yung isip natin na nahubog sa katwiran ng mundo ay ililipat mo na sa iyong paghakbang sa pagpasok kay Kristo. Ililipat mo na yung kaisipan mo na hindi na ito alipin ng batas ng laman. Ililipat mo na sa ilalim ng kapamahalaan ng puso na ito ay dadalhin sa iyo ng buhay na Kristo, na ito yung sinasabi na biyaya ng Diyos. Kaya po kapag tinaligdan mo ito, ibig pong sabihin na handa ka ng magpasailalim sa pamumuno ng puso na ito or spirit na ito ay dala-dala ng buhay na Kristo noong pumasok sa iyong katawan to enthrone Himself into your mortal being. Yun po ang ibig sabihin. Oo, meron kang iniisip. Oo, meron kang nalalaman. Oo, may napag-aralan ka. Pero mas mangingibabaw yung tinig na nagmumula sa Kanya na ipinapadaan sa iyong puso na idinideklara sa iyong kaisipan. Bakit? Dahil yung kaisipan mo ay hindi na po mind of the flesh, but it is already mind of the Spirit. Yun po ang katotohanan. Kaya nakakalungkot na sisira ang kingdom ng ating Panginoon dahil marami po ang nangangaral. Marami po ang mga nagpapagamit, ngunit sa katotohanan, hindi pa po na-establish ang tunay na relation, that covenant relationship to Christ. At yung biyaya na sinasabi, the grace of God, ay ito ay salita lamang dahil hinamo lamang doon sa nabasa sa banal na kasulatan. Pero yung katotohanan na ito'y nagkaroon ng kaganapan sa kanilang mga buhay ay hindi po nila nakamtan. Dahil ang natagpuan nila na Kristo ay yung nasa Biblia lamang, nasusulat. But the risen Christ, never na natagpuan nila. Tingnan natin, ano ba ang pagkakaiba ng karunungan o kaalaman sa Gospel of Christ. Kung titingnan po natin yung pong Acts chapter 10, hinggil po sa centurion. Na yung centurion o isang opisyal ng mga armada o mga sundalo ng Roma ay siya ay devout man. Ibig pong sabihin, araw-araw nananalangin. Lahat ng mga tao na ito'y pupunta sa kanya na mga namamalimos, talagang binibigyan niya sila. Ang taong ito, siya po ay aral sa ilalim ng mga pagtuturo o aral ng mga Paraseyo. And the Pharisees, they are perfect teacher of the law. Pero itong centurion, kung ano yung naririnig niya na tama, i-apply niya ito tama ay tama, yung mali ay mali. Kaya po, yung kanyang pananalangin ay nakaabot po sa Diyos yung kanyang ginagawa. Nagalap ang Diyos sa kanya.
Natuwa doon sa kanyang ginagawa. Dahil maraming sa lahat ng kanyang pamilya at lahat ng kanyang mga sinasakupan ay hinahanap siya at nagpapasubmit sa kanya. Kaya po, kahit na umabot yung kanyang panalangin sa Diyos at natuwa ang Diyos, wala siyang magagawa. Kaya po pinadala niya yung anghel na nagsabi kay Centurion, sabi niya, magpadala ka ng iyong tauhan doon sa Joppa dahil nanduroon si Simon Peter, sabi niya, sa bahay ng tanner. At ang sabi ng anghel, na siya ang magsasabi sa iyo ng salita na ito'y ikaliligtas mo at ikaliligtas ng buong sambahayan mo. Kaya, kung titingnan po natin, yung kanyang kaalaman, yung kanyang katwiran ay anduroon na. Napakabuting tao. Tanggap ng Diyos. Kaya lamang, hindi walang magagawa ang Diyos dahil ang sinumang tatanggap lamang ng tunay na kaligtasan ngayon sa bagong tipan ay yung mga tao na tumanggap at naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Na yun yung sinasabi ni Pablo sa Romans 1:16 na hindi ako ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaliligtas ng sino man maniwala. So ito yung kapangyarihan. So kung ito ang kapangyarihan, hindi po ordinaryo lamang ang sinumang pwedeng magsabi sa tao na hindi niya kayang patunayan at walang ugnayan sa Diyos upang ang Diyos ay mag-demonstrate at ikumpirma ang lahat ng katotohanan na ito through signs and wonders. Kaya nung pumunta, natawagan si Pedro at sinabi lahat sa centurion hinggil sa ating Panginoong Hesus. At bigla, bumaba ang Espiritu Santo at nakapasok sa kanila, sa lahat ng kanyang pamilya na tinawagan at mga kaibigan, lahat sila ay na-equip ng kapangyarihan ng Espiritu Santo and Lu. Kaligtasan ay dumating sa kanila. Hindi po doon sa karunungan o kaalaman na napag-alaman itong centurion upang maging mabuting mamamayan, upang siya po ay may takot sa Diyos dahil sa pangangaral ng mga Paraseyo. Hindi po doon siya naligtas, kundi dahil may tao na ginamit ng Diyos na meron pong kaakibat ng kanyang buhay na nakadamit sa kanya about the gospel of Christ na ito ang kanyang sinabi kay centurion. Kaya po yung napag-aralan niya ay wala pong nagawa kundi yung kapangyarihan, the gospel of Christ ay nagkaroon ng katuparan. Minsan po, noong pumunta po ako ng Tarlac, Santa Ignacia, about less than 3 hours travel, namasyal lamang po ako sa isang kapilya doon. At nung nandun ako, sabi yung pastor, pwede bang ikaw na ang speaker mamayang gabi? Kasi meron kaming krusada sa Ibayong barangay. Marami ang pupunta, pastor. Ako po, pag inimbitahan mo, hindi po ako tumatanggi. Kaya sabi ko, sige pastor, sasama ako. Kaya nung nandun kami, isang malaking tulda ang nanduroon. At nung nandun kami, nakita ko, ang dami pong dumating, mga tricycle. Alam niyo po, ang karga nun ay mga taong hindi na po makalakad. Mga taong paralisado, mga taong
may sakit, mga komplikado ang kanilang mga sakit. So, nag-umpisa po ako magsalita hinggil sa Ebanghelyo. At nung matapos akong magpahayag, ang sabi ko sa Panginoon, i-declare ko na sila'y magaling na. Pero sabi ng Panginoon, huwag, mag-alter call ka. Kaya ang sabi ko, lahat ng mga may sakit na nandirito, pumunta sa harapan. Alam niyo po, it is an amazing situation. Dahil yung mga nakatricycle na dinala doon, ay naglakad sila pumunta sa harapan. Kaya, nung nilapitan ko ang isang lalaki matanda, sabi ko, tatang, ano ang nararamdaman mo? Ano ang karamdaman mo? Sabi niya, Pastor, komplikado. Sabi niya, masakit dito, masakit. Nasaan yung nararamdaman mo? Sabi niya, kanina, meron. Kaya nga nag-tricycle ako pumunta. Pero paano ako nakarating dito sa harapan? Ngayon wala na. So lahat sila ay nawala yung kanilang sakit. So nagkaroon po ng confirmation that every word that I have spoken unto them ay ito ay kinumpirma ng Panginoon. Kaya nung umuwi sila, nasalubong nila yung mga tricycle na naghatid sa kanila, dala-dala nila yung mga tungkod at inilagay sa kanilang balikat na naglalakad na pauwi. Kaya nalaman ng mga Korean missionary, kaya kaagad pumasok sila at nagtayo ng malaking kapilya sa lugar na yon. Kaya nung pumunta po ako, ang sabi ko sa mga Koreans, nasanib pwersa po tayo tulong-tulong. Dahil yung mga bagay na nagagawa ninyo, maaring di ko magagawa, pero yung magagawa ko ay hindi nyo rin magagawa. Kaya sabi nila, okay. So makikita po natin, kahit na doon sa Mountain Province, na nung pumunta kami, actually, word lang ang ginagamit ko, hindi na ko po ako nananalangin para sa kanila. Naririnig nila yung mga kataga at nawawala yung kanilang mga sakit. Why? Because that is my covenant relationship to Christ, that whenever I'm going to speak the truth, those who believe ay makakalaya. Kaya yun po yung Ebanghelyo. Marami pang mga ibang pangyayari dahil doon sa tagal ng aking pong missionary journey ay napakaraming mga bagay na ginawa ng Diyos upang ang mga tao ay maipakita that our God is a living God. Ipinaliwanag ko ang lahat at purihin po ang Panginoon dahil doon sa kanilang kaunawaan ay nangyari. Meron pang isang lugar na pinuntahan ko nang sabi po ng mga pastor sa akin, Pastor, huwag mong sasalingin yung kanilang tradisyon dahil kapag sinaling mo, di ka na papapasukin doon. Kaya nung nandun po ako, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, anong sasabihin ko sa kanila? Dahil sinabi sa akin, pinaalalahanan ako na huwag kong sasalingin yung kanilang mga tradisyon. So, may ipinakita sa akin ng Panginoon na papel na malaki at yung pentel pen, kaya nag-demonstrate po ako. Sinaling ko lahat, pati mga religion. Pero nung na-demonstrate na ganon, doon nila naunawaan. Akala ko nasaktan sila. Pero nung susunod na pagpunta namin, ang sabi yung barangay Kagawad, Pastor, pwede bang ituro mo pa rin yung sinabi mo sa amin noon dahil marami ang hindi nakarinig. Nagustuhan nila at may mga bagay na nangyari. Yun po yung sinasabing Gospel of Christ na hindi lamang nanggagaling sa bibig ng tao at tapos na. Hindi po. There is always a confirmation of the living God because of that covenant na binuo mo between Christ and you. Yun po yung covenant. Ibig pong sabihin, hindi maaari na yung mga sasabihin mo ay hindi malagyan, hindi ma-demonstrate ang kapangyarihan o mga signs concerning the Word
Bakit? Because you have covenant relationship. And that will give glory to the name of the living God. Inuulit ko, sabi ni Pablo, to them, everyone that believe. Everyone that believe. So, inuulit ko yung believe na sinasabi rito ay yung kaunawaan mo hinggil sa pinanggalingan mong buhay at yung didala-dala ng Panginoong Hesus na buhay. Mamili ka. Yung buhay na nakagisnan mo o yung buhay na dala-dala ng Panginoong Hesus na ito yung magbibigay sa iyo ng salvation o kalayaan mula sa pagkakabartolina, pagkaalipin sa bahay ng pagkaalipin o house of bondage. Yun po yung ebanghelyo. Kaya nga maraming mga lugar na hindi mo na ma-penetrate dahil yung pong sabi ng Panginoon sa mga kanyang bayan, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga paraseyo. Beware, ang sabi niya. Ano ba yung beware? Ano ba yung libadura ng mga paraseyo? It is the doctrine ng tao. Doctrine ng mga matatalinong tao. Mag-ingat kayo. Yung beware ay hindi po ibig sabihin take care. Hindi po. Beware, kapag ka ang ahas, di ka nag-beware, bigla kang tinuklaw, patay ka na. So libadura, dahil yung karunungan ng tao ay malaking sasaklawin sa buong mong pagkatao na kapag ikaw ay naniwala, di mo na makikita ang pintuan ng labasan mula sa bilangguan na yun. It is a man-made habitat o hawla, bagong hawla. Kaya naman ang nangyayari ngayon, napakasaklap. Dahil marami pong gustong maglingkod sa Diyos. Ang ginagawa, nagpapa-rehistro po sa SEC ng pangalan. Let's say, sabihin natin na House of the Living God. Ilalagay doon sa isang kapilya. At hinimok mo yung tao na pupunta at papasok. Ang problema, pagpasok mo, sasabihin ni Satanas, "Oy, aking ka na." Bakit? Dahil membro ka na at hindi ka na pwedeng lumabas. Di ka na pwedeng lumabas dahil miyembro ka na. Kaya marami pong tumutuligsa na sasabihin, "Oy, mga proselyte kayo." Pero, ang proselyte ay yung tinatawag na yung pong ethics, pastoral ethics, ay sa tao lang po yun. In order to protect their member. Pero inuulit ko po, ang miyembro ay totoo po yan na miyembro mo within the name of organization. Para lamang maging legal yung pagtitipon sana. Kaya lamang dahil pumasok po sa loob ng tahanan na mayroon pong pangalan, dito mo na ibinartulina. Hindi ka pwedeng pumunta sa iba kasi nabautismuhan ka na rito. Masaklap. Pero inuulit ko po, ang member po ay kapag nandun sa loob ng kapilya, ang isang tao, membro nyo po yun. Kayo ang may kapamahalaan sa kanila. Nasa loob ng bakuran ng kapilya, nasa sa inyo ang kapamahalaan. Pero inuulit ko, huwag nyo silang palalabasin. Pagkainin nyo na sa loob ng kapilya, araw at gabi, tanghali, huwag niyong palalabasin. Dahil once na pinalabas nyo sila sa loob ng bakuran, hindi nyo pwedeng sirain. Hindi nyo pwedeng hadlangan the opportunity that God has given unto men, that
freedom of choice. Meron na silang kalayaan pumili kung saan nila matatagpuan ang tunay na kalayaan nila na hindi sa loob ng isang organization kundi doon sa loob ng kingdom ni Jesus Christ. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, the gospel of Christ, kaya nga bagong tipan, dahil dito po ay niligawan ng Diyos ang buong mundo na katulad natin na mga Gentile upang makipagrelasyon sa Kanya at mabuo yung pong covenant natin sa Kanya dahil dito niya tayo dadamitan ng kapangyarihan upang yung Ebanghelyo ay magkaroon ng katuparan. Ibig pong sabihin, tumawag ang Diyos ng tao para si Kristo at ang tao ay magsanib pwersa. Magkaroon po ng cleaving together at magkakasabay sa paglalakbay sa daigdig na ito to preach and to proclaim the gospel of Christ. Yun po. Kaya po, bago tayo lulusong, bago tayo hahayop, siguraduhin po natin that we have already established our covenant relationship to Christ. Pagka sinabing covenant, wala na pong kinalaman, hindi na po maging hadlang ang mundo na pinanggalingan natin. Hindi na po maging hadlang ang pamilya natin. Hindi na po maging hadlang ang kayamanan o ano pa man ang mga edukasyon natin. But we freely give our life for the service of Christ to fulfill His mission on planet Earth. At isa ka, kapatid, na mission ni Jesus. Pero ang tanong ko sa iyo, nakahanda ka ba? Nakahanda ka ba? Yun po. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you for this day. Na ito po, Panginoon, ay napahayag ang katotohanan na ito upang mapag-alaman po namin. Lord God Almighty, ang katotohanan sa Ebanghelyo mo, O God Almighty, na hindi po ito kailanman masansala, Panginoon Lord God, dahil lamang sa karunungan at kalooban ng tao. I pray, Father God Almighty, that everyone ay magkaroon po ng kaunawaan dito. At higit sa lahat, una, ay kailangan ma-establish our covenant unto you upang ikaw at ang tao o sinumang gustong lumipat sa iyo ay magkaroon ka ng karapatan to confirm every word na ito ay maidatamit sa lahat ng mga taong tumatalima sa iyong panawagan. Dalangin ko po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, na bendisyonan mo ang lahat. And I pray, Father, that your highest favor or unconditional favor shall be upon or abide to every one of us, on all the people na nakarinig ng katotohanan. I pray, Father God Almighty, that you are going to demonstrate continually all truth sa mga taong tapat sa iyo ang ganyan. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name of our Savior, Jesus Christ. Amen.